Mahirap gumising ng madaling araw. Lalo na kung ang body clock mo ay sanay kang gumising ng mga alas 9, alas 10, o kaya alas 12. Pagkamon mo, yung almusal mo at saka tanghalian, isa na. Meron bang ganun dito? Sabi ng mga Pilipinong historiador, tulad ni Teodoro Agoncillo, ang mga Kastila daw nung panahon na sila ay sumakop sa ating bansa, inaakala nila na ang mga Pilipino ay pamad. Pamad. Naniniwala mo kayo na pamad tayo? Hindi po. Dahil madalas daw kapag sila ay nagising at naglilibot na sila sa umaga, mga around 8 or 9, napapansin nila na tulog pa din ang mga Pilipino. Mga Indio talaga, sabi nila. Umaga na, natutulog pa rin. Pero ang hindi nila nalalaman na madaling araw pa lamang, alas 3, alas 4, o alas 5, gising na sila. Nagsisimula na magtrabaho sa bukid. Nagtatanim na ng palay kapag panahon ng pagtatanim o naggagapas na kapag panahon ng anihan. Nagtatrabaho na sila sapagkat mas mahirap na magtrabaho sa kalagitnaan ng katirikan ng araw. Alas 6, alas 7, babalik na sila sa kanilang mga bahay, magpapahinga at ulit para mayroong panibagong bakas sa pananghalian. Akala tuloy ng mga Kastila, tamad tayo. Hindi nila alam na uunahan lang natin silang magtrabaho sa umaga. Isang magandang paalala na hindi sa sikat ng araw nagsisimula ang araw. Hindi sa sikat ng araw nagsisimula ang isang araw. Nagsisimula ito sa dilim pa lamang, sa paghahanda para sa upang liwayway, sa muli nitong pagsikat. Tulad ng mga Pilipino na maagang nagigising, pero madalas nalilate ng konti, si Maria Magdalena ay maaga din nagising kinabukasan. Araw ng linggo, unang araw ng sanlinggo ng buhay, upang pumunta sa libingan at dalawin si Jesus. Sa Mark 16, mababasa natin na hindi lang si Maria Magdalena ang pumunta sa libingan. Kasama niya ang isa pang Maria, ang ina ni Jesus, at si Salome. Pumunta sila doon upang maglagay ng pabango sa naagnas na katawan ni Jesus. Tulad ng sinabi ko kanina, si Maria Magdalena parang katulad natin. Maaga nagigising, pero nalilate ng konti. Nalilate siya ng konti kasi pagpunta niya sa libingan, bukas ang libingan. Bukas ang libingan. At yung libingan, kung babalikan natin ng kasaysayan, hindi lang siya basta libingan. At ang pintuan sa libingan ay hindi lamang simpleng pintuan. Isang malaking tapyas ng bato na napakahirap igulong. Tanggalin para mabuksan ng libingan at kunin kung ano man yung nandoon sa loob. Dahil si Maria, hindi niya nasaksihan na kung kailan nabuksan ng libingan at bumangon. Pagpunta nga niya sa libingan, ang expectation niya, nawala si Jesus! Nawala ang Panginoon! Kung babasahin niyo maigi yung text, hindi nga niya tinignan yung loob. Hindi nga siya pumasok sa loob ng libingan. Nakita niya lang, bukas. At inisip niya, may nagnakaw sa katawan ng ating Panginoon.
Bumalik siya sa mga kasama niyang alagad. Sinabi niya kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus, hindi pinangalanan kung anong pangalan ng alagad nito. Sinabi niya, may kumuha sa bangkay ng ating Panginoon. Tumakbo ngayon sila Pedro, yung hindi pinangalan ng alagad sa libingan. Kasi nagulat sila may kumuha sa bangkay ng Panginoon. At pagpunta nga nila, doon sa libingan, pumasok si Pedro, sumilip sa loob, at doon nakita niya, wala nga doon yung bangkay ni Jesus. Ano lamang ano doon? Telang lino. Alam niyo yung ancient way ng paglilibing, binabalot pa nila ng tela. Parang mami. For such reason na para una ma-preserve kahit paano yung pagkait na katawan. At pangalawa, para hindi masyadong umalinasaw yung umoy. Yung telang lino, nandoon, pero wala yung bangkay. Pero kasama doon sa telang lino, ang isang panyong nakatupi na nakahiwalay sa tabi. Ano kayang ibig sabihin? Minsan ba nung binabasa niyo itong teksto, tinanong niyo, anong ibig sabihin ng telang nakatupi? Alam niyo, pag kayo ay familiar sa table etiquette na pinasimuno ng mga Frances, mayroong tinatawag silang table etiquette. Kapag yung tela, yung panyo na inilalagay nyo pang shield ng iyong katawan para habang kumakain kayo, hindi kayo matatalsikan ng kinakain nyo. Kung baby kayo, meron kayong beef. Diba? Pero pag matanda na, panyo na. Minsan nilalagay dito, minsan nilalagay sa lap. Pag natapos kayo kumain, alam niyo ginagawa doon? As part of table etiquette, tinutupik nilalagay sa gilid. Para yung mga waiter, pag nakita yung inyong pinagkainan at nakatupi na, ibig sabihin, tapos na, pwede na nilang itupi. Kasi pag hindi pa yung nakatupi, akala nila, baka nagsiyar lang. Babalikan yan. Sisimutin niya pa yan, baka nilaan pa yung plato. Pero pag nakatupi na, ibig sabihin, tapos na. Pwede nang ligpitin. Anong ibig sabihin nito? Kung babaybayin natin yung sulat ni Juan, ano yung mga huling salita ni Jesus sa krus? Sa Juan. Dalawa yung sinabi niya bago siya mamatay. Alam niyo, pag namamatay ang isang tao, malapit na mamatay, yung huling wika ang isa sa mga mahalagang dapat tandaan. Either paalala ko, o baka meron sa iyong pamanang yaman. Sa kala ni Juan, may dalawang wika si Jesus bago siya mamatay. Una, sabi niya, nauuwo ako. I thirst. Pangalawa, sinabi niya, gaganap na. It is finished. At ang pagkabuhay ni Jesus ay nagsisimbolo na tapos niya ng gawin ang dapat niyang gawin. Naganap na. It is finished. Sa Greek, tetelestai. Pwede niyo bang sabihin yun? Tetelestai. It is finished. Natapos na ang dapat niyang tapusin. Pero lahat ng yun hindi naunawaan ng mga alagad na pumunta doon sa libingan at nasaksiyan yung walang lamang libingan ni Jesus.
Kaya nung umuwi na yung dalawang alagad na lalaki, naiwan si Maria dun sa labas, hindi pa rin makamove on. Umiiyak. Nagtataka, saan napunta yung bangkay ng aking Panginoon? Nung sumilip siya sa loob, nakita niya meron daw dalawang anghel doon. Dalawang lalaki na nakaputi. Nakaupo doon sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. At tinanong siya, anong ginagawa mo? Bakit ka umiiyak? Sabi niya, kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya nilagay. Pagkalingon niya, nakita ni Maria si Jesus. Pero hindi niya nakilala. Siguro dahil medyo matinig pa yung paligid. At tinanong siya ni Jesus, babae, bakit umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Nakala ni Maria yung nakita niya yun ay isang hardinero lamang. Kaya sinabi niya, kinausap niya na, kung ikaw man yung kumuha ng bangkay ng aking Panginoon, pwede bang pakituro na lang sa akin kung saan mo nilagay at ako na lang tuturo. Alam niyo ang mahirap sa ating mga kapatid, nabubuhay tayo sa expectation. Sa kung ano yung alam na natin. Kaya madalas, hindi tayo ready humarap sa mga nilago ng Diyos. Hindi tayo handang humarap sa mga panibagong mga pangyayari na madalang natin makita sa ordinaryong kalagayan ng ating buhay. Ganun si Maria. Pumunta siya sa libingan, ang expectation niya, madadatnan niya ang isang saradong libingan. Nandun ang kanyang Panginoon. Siguro, magbibigay lang siya ng tribute sa kanyang Panginoon. Pero, yun yung kanyang expectation. Pero pagdating niya doon, yung expectation niya, hindi yun yung nakita niya. Iba ang nakita niya. Isang bukas at walang lamang libingan. Kaya madalas nagiging makitid yung ating pagtingin sa mga bagay-bagay. Dahil ang akala natin, kung ano na yung alam natin, yun na yun. Nagsisimbolize din ito na gusto natin laging ikahon ng Diyos. Pag tinanong ka, ano ba ang Diyos? Sino ba ang Diyos? Ano bang kaya niyong gawin? Ito lang. Pero pinakita sa atin ng muling pagkabuhay ni Jesus na ang Diyos ay hindi kayang ikahon. Bukas, malaya, dapat ang pananampalataya natin, ganun din. Hindi nakakahon, bukas, malaya, handang humarap sa anumang pwedeng mangyari. Handang humarap sa anumang milagro pwedeng gawin ng Diyos. Pero nagtatanong sila, bakit si Maria? Alam niyo ba yung panahon na yun, sa kanilang lipunan, ang babae ay hindi mapagkakatiwala ang saksi. Kapag humarap siya sa murado, sa korte, hindi siya papaniwalaan. Mababa ang tingin ng mga tao sa mga babae. Walang pinag-aralan. Sila ay mga housemaker lamang. Walang ibang alam sa buhay, kundi yung sa lugar ng bahay. Kaya madalas na isasantabi sila, madalas hindi pinapaniwalaan yung sinabi. Kaya nga siguro napatakupay yung dalawang alagad na lalaki sa libingan. Kasi gusto nilang i-check, totoo kaya sinasabi nito, baka nagmamarites lang siya. Diba?
Pero si Maria ang pinili ni Jesus para sabihin na buhay ako. At si Maria ang nagsabi sa mga alagad na lalaki, nakita ko ang Panginoon. Buhay siya. Nakita niya ang Panginoon. Buhay na ang Panginoon. Mga kapatid, pinapaalala sa atin ang muling pagkabuhay ni Jesus na Jesus died so that we might live. Namatay si Jesus para tayo ay mabuhay. At nabuhay tayo para sabihin ang tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. We live so that we might tell about His resurrection. Siya ay nabuhay upang sabihin sa atin na totoo ang lahat ng kanyang sinabi at pinangako sa mga disipulo. Totoo ang mga sinasabi sa propesiya ng mga propeta. Na ang buhay ay hindi natatapos sa kamatayan. At pag sinabing kamatayan, hindi lamang pisikal na kamatayan ng ating katawan. Sa namatay na pangarap, sa nasirang relasyon, sa mga kailangang kumpunuhin ng mga bagay. At sa lahat ng mga bagay na tila wala ng pag-asa para masalit ulit at maibalik sa dating kalagayan. Nabuhay si Jesus upang ipakita at ibigay sa atin ang pag-asa na dapat nating panghawakan bilang mga nananampalataya. Mga kapatid, we live to tell the story of Jesus' resurrection. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, we live to tell. At ang sinasabi ko sa inyo, go and tell it. Amen.